Nandito kami sa bahay na to ay sobra talagang haunted. Sobrang haunted. Sobrang haunted. Sobrang haunted. Bro, aparador bro. Kumalaw bro. Siya si Donsky Gash TV, isang sikat na ghost hunter ng Mindanao at meron siyang 299,000 na subscribers at 439 videos sa YouTube. Sa kabila ng kasikatan ay maraming nagsasabi na fake o scripted lang ang kanyang mga ginagawang videos. Pero ayon kay Donsky Gash TV ay hindi ito scripted. Totoo daw ito at hindi fake. At ang sabi niya pa sa mga Luzon ghost hunter ay paanong magiging fake ang kanyang mga videos? Hanggang Luzon lang naman kayo. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. Muli tayong nagbabalik Noriel Gash Trip ng Hellfire. Tara at samahan nyo kaming eksploren ang isa sa pinaka-nakakatakot at pinaka-haunted daw na location na matatagpuan sa Davao City. Ito ang tinatawag nilang The Black Lady House. Matapos naming malaman ang location ng The Black Lady House ay agad kaming nag-set ng schedule. Mula sa Manila ay pupunta kami ng Davao. Ayun yung piloto guys oh. Mamaya papalitan ko yung piloto. Yung mga tol, nandito na kami sa Davao. Finally, Hellfire, nasa Davao. Pagkarating pa lamang ay wala na kaming inaksayang oras. Agad naming pinuntahan ang location ng The Black Lady House. Kahit maulan at maputik ay wala na kaming pakialam. Basta ang importante, makita namin ito ng personal. Pupuntahan namin yung Black Lady House. Marami tayong nakikitang video na talagang may nagpaparamdam, may nagpapakita doon sa lugar na yan sa tuwing pumapasok sila sa Black Lady House. Siyempre tayo gusto rin nating maranasan yun. Bro, aparador bro. Kumalaw bro. Kumalaw bro. Kumalaw bro. Kumalaw bro. Ito nga guys, finally nandito na tayo sa tapat ng Black Lady House. Ito na ngayon ang itsura ng bahay. Wala nang bubong, wala na ang hagdan, wala na ang second floor, wala na rin pinto, at bukod sa lahat, ubos na rin ang mga jealousy sa mga bintana. Ganito man ang nangyari sa bahay ay hindi dapat tayo malungkot. Naalala ko tuloy ang bahay na pula sa Bulacan, isa sa the most haunted house ng Pilipinas. Kahit mga poste na lang at konting bubong ang natitira dito, sinasabing patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga espiritu sa lugar na iyon. Katulad ng bahay na pula sa Bulacan, dapat ay mas agresibo ang mga espiritu dito sa Black Lady House. At hindi dahilan ang pagkawasak nito para umalis ang mga espiritong naninirahan dito. Kadalasan sa mga espiritu ay hindi makaalis sa isang lugar dahil sa meron silang strong emotional connection. Maaaring doon sila nabuhay o doon sila namatay. Ito ang emotional attachment sa lugar dahilan para manatili, at kadalasan ay hindi nila makita ang liwanag. Minsan na hindi nila mabitawan ang mga magagandang alaala nung nabubuhay pa sila kasama ang mga mahal nila sa buhay. Kaya sila nakukulong sa iisang lugar. At nandito nga kami sa tinatawag nilang The Black Lady House, ang sobrang haunted daw na pinasok mismo ni Donsky Gash TV at ang iba pa niyang mga kasama. Poltergeist, spirit possession, at mga aparasyon ng nakaitim na nilalang ang maaaring maengkwentro sa bahay na ito. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, kuno, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid. At ang pahayag ni Donsky Gash TV sa kanyang live sa Facebook ay ang pagpapahiwatig ng paghahamon na puntahan ng mga Luzon Ghost Hunter ang kanyang mga location sa Mindanao para mapatunayan na totoo ang kanyang mga videos, at isa sa mga ito ay ang The Black Lady House. Nandito na kami ngayon. Ayan. Night exploration sa bahay, night exploration sa Black Lady House. Kasama pa rin natin si Kigs TV o Urban Exploring at si Black Sheep Ghost Trip. Ito yung entrance niya, yung gate niya, at yung Black Lady House nandun nasa loob.
Nagpe-prepare lang ng mga gamit dito guys. Kung pagbabasehan natin ang mga videos ni Donsky Gash TV at pati na rin sa mga kasamahan niya, ay ito na yata ang pinakadelikadong eksplorasyon na gagawin ng Hellfire. Pero sa kagustuhan nating maranasan at malaman ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na location na ito, ay walang takot at pag-aalinlangan nating papasukin ito. Kaya naman talasan ng paningin, talasan ng pandinig, humanda na kayo sa inyong mga malalaman. Ito ba talaga ay sobrang haunted o sobrang busted? Tulad ng madalas nating ginagawa ay papasukin ko ito ng solo. Mas mararamdaman ko kasi ang presensya nila kung mag-isa lang ako sa loob at makikiramdam. Hindi na rin natin kailangan gumamit pa ng mga device na pang-detect ng mga spirits. Dahil base sa mga napanood nating videos ay napaka-active ng mga espiritu dito. Kusa na kasi silang nagpaparamdam at nagpapakita. Maliit lang yung ano na to, bahay. Second floor lang siya. Tapos giba-giba na. Ito yung itsura niya guys. Wala na ding bubong. Wala nang second floor. Sira na. Delikado din yung mga ano, bubog, pako, kasi basag-basag. Ito yung marami silang nakikitang mga black lady, tapos meron pang ano, mga poltergeist. Yung cabinet daw gumagalaw, nakikita nyo sa video nila. Pero kahit sira na yung bahay, kung meron talaga sa lugar, magpapakita at magpapakita talaga, magpaparamdam at magpaparamdam talaga. Kasi super active nila eh. Yun yung nasa video eh. Sayang yung bahay na to. Nabili na daw eh. Kaya inano nila, kiniba. Wala akong maramdaman. So far wala talaga. Walang kilabot. At dito nga ay binabaybay ko ang gilid ng bahay at nasabi ko pa na wala akong maramdaman. Ibig sabihin nun ay walang kilabot o kakaibang feeling sa lugar. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo mag-iingat. Baka bumubwelo lang ang black lady o baka naman tinatamad pa ito. Yun kasi ang sabi ng expert na ghost hunter na si Kuya Red. Okay, meron ding kaluluwa na tamad. Okay, mas marami yung taong tamad eh. Kaya maraming kaluluwang tamad. Ito yung bubong.
Tapos meron pang abandon dito sa likod. Ikutin lang muna natin yung bahay. Ito yung lababo. CR. Walang ano. Toilet bowl. Ang daming pako. Delikado dito maglakad-lakad na walang ilaw. Walang flashlight. Dapat kanina pa mayroong kalabugan dito eh. Kasi sa video nila pagpasok pa lang nila o bago pa lang sila pumasok, may mga ganong eksena na eh. Puntahan mo na. At dito nga ay nakapasok na tayo sa loob ng bahay at nagawa pa nating mag-stay ng isang oras sa loob. May kasabihan nga tayo, patience is the key. Pero wala ding nangyari. Ito na yata ang pinaka-worst na pasok ko. May hahambing ko ito sa isa pa nilang pinagmamalaking location, ang Burned Factory, na may nagpapakita daw umano na sunog na kaluluwa. Ngunit bandang huli ay wala din kaming naramdaman at nakita. Nawalan na ako ng gana, kaya nagdesisyon na akong puntahan na rin ang kabilang abandonado. Iwanan natin tong bahay, punta tayo dito sa kabila, mayroon pa dito. Balikan natin yung yung bahay. Balikan natin yung bahay. Kasi baka may magpapakal. Plus na kung wala, edi wala. Pero wala rin tayong naramdaman dito. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay muli kong babalikan ang Black Lady House. Nasa likuran ko guys. May Black Lady ba dito? May nagpapakita? Wala. Paparamdam. Nandito nga kami sa tinatawag nilang The Black Lady House. Ang sobrang haunted daw na pinasok mismo ni Donsky Gash TV at ang iba pa niyang mga kasama. Poltergeist, spirit possession at mga aparasyon ng nakaitim na nilalang ang maaaring maengkwentro sa bahay na ito. Mga grupo dyan sa Maynila na mga ghost hunter, na hindi na nga makapag-explore dito sa Mindanao, Visayas, hindi nga makapatawid-tawid.
At ang pahayag ni Donsky Gash TV sa kanyang live sa Facebook ay ang pagpapahiwatig ng paghahamon na puntahan ng mga Luzon Ghost Hunter ang kanyang mga location sa Mindanao para mapatunayan na totoo ang kanyang mga videos at isa sa mga ito ay ang The Black Lady House. Humanda na kayo sa inyong mga malalaman. Ito ba talaga ay sobrang haunted o sobrang busted? Walang multo dito. So, walang multo dito, guys. Wala akong na-feel, walang takot, walang kilabot. Wala man ako narinig na wala akong na-sense, wala akong narinig na kalabot. At ganito nga nagtatapos ang ating eksplorasyon sa The Black Lady House. Napakalayo sa ating inaasahan. At ang lesson, huwag basta-basta maniniwala sa ating mga napapanood. Suriin ng maigi upang hindi maluloko. At ang payo ko lang kay Donsky Gash TV at sa iba pa niyang mga kasamahan, kung mapapanood niyo man ito, hindi porket vlogger tayo at hanap natin ay content ay pwede na nating dayain at lokohin ang ating tagapagsubaybay. Sana i-consider mo rin kami at ang iba pa nating mga kapatid na ghost hunter na lumalaban ng patas at pinapanatili ang totoong essence ng ghost hunting sa Pilipinas. Tunay nga ang mundo ay nababalot ng misteryo. Marami tayong katanungan na gusto nating malaman at sa tulong ng makabagong teknolohiya ay nakakakuha tayo ng mga ebidensya. Ngunit ang lahat ng ito ay may limitasyon lamang. Kaya ang importante sa lahat ay hindi tayo makakalimot na magdasal saan man tayo, sa bahay man o sa simbahan. Sa ngalan ng ghost hunting at sa mga sumusuporta sa Hellfire, maraming salamat po at asahan nyo na patuloy po tayo magiging tapat at totoo sa ating mga eksplorasyon at investigasyon. Ako po ulit ito, si Noriel Gastrip ng Hellfire.